6, sa mga butang ug mga damgo bisan pa man sa mga tawo nga dili gatuo sa Ginoo, bisan pa man sa mga unbelievers, sa mga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Gani this morning mga kaigsuonan, ato pagatan-awon, ato pagatun-an ang isa ka tawo who desired really to pursue change, real change, nga mahitabo sa iyang kinabuhi panahon nga nailhan niya si Jesus Christ. So the title of our message this morning is New Year, New Yearnings, Probing Paul's Pursuit. Mauna ang atong nga pagatun-an, and if you have your Bibles with you, let's open our Bibles in the book of Philippians chapter 3 verse 4 to 14. Mauni ang atong passage nga pagabasahon mga kaigsuonan, Philippians chapter 3 verse 4 to 14. Ug sa pagbasa nato niini gihangyo nako ang tanan nga way kabilinggan sa pagtindog palihog in reverence to the reading of God's word. Kay taas-taas man ni ako lang basahon ang verse 12 to verse 14. Palihog, you can follow it with your eyes on verse 12 to verse 14 of the book of Philippians. Ingon diri, not that I have already attained or am already perfect, but I press on that I may lay hold of that which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. The Lord bless the reading of His holy word. Ato itugyan ang ato nga pagtuon sa iyang pulong pinaagi sa pagampo. Amahan nga langit nun, what a joy it is for us to start our year, this first Sunday of the year, celebrating your goodness, celebrating your faithfulness, pinaagi sa amo gayud nga pagsimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran. And we thank you, O Lord, for this privilege that we can start our year right by listening to your word. And it is our desire, O Lord, it is our prayer, it is my prayer, O Lord, that your people will not just remain hearers, but doers of your word. That they will not just listen, but apply these things nga po pagkatun-an karon nga buntag. Tabangi mi, O Dios, sa pagsabot sa imong pulong, pinaagi sa paggalihok sa balaan nga Espiritu. May Holy Spirit empower us, illumine us, O Lord. Give us knowledge to grasp and bless us with hearts that are open and receptive to your word karon nga buntag. And may it be that Christ and Christ alone be the center and be exalted within our midst. We commit these things and the study of your word in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod mga kaigsuunan. Just a bit of a background. Kaning letter Philippians, gisulat ni Apostol Pablo sa church in Philippi nga na-establish on his second missionary journey, and nailhan ni ini nga libro, obviously, as the Book of Joy. Mauna ang libro sa Philippians. Ang punto ni Apostol Pablo is this, nga sa tunga-tunga sa mga kasakit, sa tunga-tunga sa mga kalisod, sa kinabuhi, still, doon na tayo rason nga magmalipayon, magkinabuhi, nga doon ay kalinaw because we have Jesus. Because we have Him who loved us and gave Himself for us. Mauna ang sentro ni ini nga libro. Now, after reminding those believers and kita about Jesus Christ who brings inner joy, who is the source of satisfaction in life, He shares to them dinhi sa ato nga passage kung unsa ang iya nga ambition, kung unsa ang iya nga pursuit, kung unsa ang pinakaginahandom niya gayud sa iyang kinabuhi, kung asa ang iya nga confidence, kung asa ang iya nga pinakagina-value now as a believer of Jesus Christ. Ug mauna ang makita nato dinhi sa passage nato sa chapter 3. And gishare niya ni ana by comparing kung unsa ang iya gayud nga kahimtang, unsa ang iya nga priority, unsa ang iya gina-value ug iyang mga goals sa iyang kinabuhi before siya nga naluwas, and gikumparar niya ni ana sa panahon nga naluwas na siya. Kung unsa ang pinaka-pursuit niya sa una o pinaka-pursuit niya now karon nga naa si Jesus Christ sa iyang kinabuhi, ug mao na ang duha nga atong pagatun-an mga kaigsuonan, og dili na ta maglangan ato tan-awon ang una niya nga gisaysay sa mga katawhan sa Philippi, and that is his past priority.
Sa wala pa na luwas si Apostol Pablo, daghan nga mga butang nga gusto niya makabot, nga gina-value niya, gina-treasure niya sa iyang kinabuhi. Og mao ni nga mga butang, mao na ang giisip niya as profitable, as gains, ganansya para sa iyaha. Kay para sa iyaha niini nga mga butang kani nga mga pursuits, these are worth pursuing, these are the reason of why I am living. Mao na ang iyang huna-huna sa una. That is why he treated those things as profitable. Angay nga ikapahinambog sa iyang kinabuhi. And we can see three things nga iya gayud gipahinambog, iya gayud nga gi-treasure, gi-value sa iyang kinabuhi. Sa una, nga wala pa siya naluwas. And firstly, makita nato is his pedigree. When I say pedigree, I do not mean the brand sa pagkaon sa iro or ang ato gayud nga breed sa mananap. Ang word nga pedigree sa dictionary means bloodline, means lineage. O si Apostol Pablo mao gayud ang isa sa iya gayud nga ginapanghinambog, isa sa gina-value niya sa iyang kinabuhi, nga gikan siya sa isa ka maayong nga ancestry, maayong nga lineage or clan. Nganuman, asa di ay ni siya nga family gikan? Makitaan nato dira sa verse 5, ingon sa ato nga passage, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. Sa ato nga panahon karon mga kaigsuunan, mahilig kita sa mga mestizo, mga half-half. Gusto ta mga mixed blood, mga pution o taason ang ilong, blue eyes, gusto ta maging half American, gusto ta half Spanish, half Korean, half Japanese o Chinoy, half Chinese. Gusto ta ni ana nga mga lineage na ay lahing nga foreigner. Gani daghan kaayo nga mga tao ang gaka-obsess sa mga ginatawag nga mga afam. But sa una nga panahon mga kaigsuunan ang ilang nga mindset panahon ni Apostol Pablo, panahon sa New Testament and even in the Old Testament, ang mga mixed blood para na sa ilaha it is pagan. Hugaw na siya nga klase, unclean nga klase nga bloodline kung mixed blood. Ang pinaka-gina-value nila sa unang nga panahon, purest of the pure nga Hebrew bloodline. Busa si Paul, nag-ingon siya, Hebrew of the Hebrews, purong-puro. Way sagol ang iyang nga blood. He came from a pure Hebrew clan, and dili lang Hebrew clan, but the clan of Benjamin. Si Benjamin nga isa sa pinaka-paborito, aside from Joseph, pinaka-paborito sa ilang great-grandfather, the source of the 12 tribes, si Abraham, the pinaka-paborito ni Jacob even, si Joseph, and si Benjamin, gikan sa pinaka-paborito niya nga asawa nga si Rachel. Busa si Paul, gipanghinambog niya, he is of the royalty nga bloodline. He is of the royalty nga ancestry, and he takes pride in it. Mauna ang iyang ginapanghinambog sa unang nga panahon. Kung sa ato pa, itandi nato sa atong panahon karon mga kaliwat sa isa ka popular o ka bantugan o ka banggiitan nga pamilya, banggiitan nga apelyido, mga prominent nga mga clan or lineage. Kung diri pa sa Pilipinas, ang clan or clan sa mga Ayala, clan sa mga C, clan sa mga Villar, sa mga Tan, okay, mga popular o clan sa mga Rubio, mga popular mga clan dinhi sa Pilipinas mga kaigsuonan. Og mao ang ginahandom usahay sa mga tao to be associated with royalties, to be associated with prominence, to be associated sa mga sikat nga mga personality. Og mao na si Apostol Pablo. And ikaduha mga kaigsuunan nga gina-value niya, gina-pursue niya, gina-treasure niya, dili lang ang prominent niya nga pedigree, but also ang iyang nga taas nga position. Ang iyang nga taas nga position. Ingon diri sa verse 5 gihapon, a Hebrew of the Hebrews, as to the law, a Pharisee. Sa ato nga panahon karon, pag nag-ingon ang isa ka tawo sa imuhang nga Pariseo ka, murag negative ang connotation. Ingnan ka nga mura kag Pharisee.
Murag offensive na sa atuang nga nakatuon kay kabalo naman kita nga ang mga Pharisee kontra man na ni Jesus sa una mga tao man nga nagbiay-biay ug nang daot kang Jesus mga tao nga puro tradisyon ang nabalaan pero dili nagtuman sa pulong sa Ginoo. Mao man na ang mga Pharisee sa una nga panahon. Natun-an na nato na busa kung mag-ingon ang isa ka tawo nga murag kag Pharisee, murag offensive sa atoa. Pero sa ilang time during the era of the Apostle Paul, ang mga Pharisee mao sila ang mga gina-look up. Mao sila ang mga religious people, mga good people, mga duol sa Ginoo, mga balaan gaampo sa tunga-tunga sa kalsada, gaampo sa entrance sa mga templo, makita sa daghan nga mga tao, these people are the good boys. These people are the mga makaingon ta mga duol sa Ginoo, mga balaan nga mga tao. And si Paul, dili lang siya basta-basta nga Pariseo. He is the best of the best. Kung sa ato pang panahon karon, out of many students, siya ang mao ang summa cum laude. Siya mao ang first honor. Mauna ang achievement ni Apostol Pablo, grabe ang pagtanaw sa mga tao sa iya at a very young age. He was a very prominent and successful person in his respective field. Mauna ang may naa si Apostol Pablo, and that is what most people want. People want to be looked up at. People want to be idolized. We want people to appreciate us. We want people to look up to us. We want people to notice us. Gusto nato nga maging sikat, makilala ng maraming tao. We want to rise to prominence in our careers, to become widely known. And that was the Apostle Paul. And thirdly, mga kaigsunan, Paul did not just treasure and value his pedigree and his position, but also kung unsa ang iyang passion or unsa ang iyang abilidad. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, nailhan sa mga Hudyo as a very passionate religious leader, a very passionate worker. Og tinuod si Apostol Pablo was very zealous, was very dedicated sa iyang trabaho, nga kung naa siya'y makitaan nga makadaot sa iyang profession, makadaot sa iyang ginabarugan o ginapanindugan nga tradisyon, iya gayud paningkamutan nga i-confront niya na, i-eradicate niya na. Mao siya ka-passionate, mga kaigsunan. Gani makita nato diri sa verse 6 ingon dira concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is the law, blameless. Mauna siya ka-passionate, mga kaigsunan, para sa iyaha. Kay sa unang panahon, wala pa man siya nakaila kay Jesus Christ. Para sa iyaha, ang mga Kristohanon, mga kulto na sila. Ang mga Kristohanon, sayop na sila. Mga Kristohanon, dili na angay nga magkinabuhi din sa kalibutan. Gani, gipaningkamutan niya to eradicate these people, to eradicate Christians, to kill them, to persecute them, to imprison them. He was very passionate to the point that he was willing to go bisag asa pa nangadapit just to protect Judaism, just to protect his tradition by removing any threats niya na nga iya ginapanindugan o ginabarugan. Gani makit-an nato nga just before he encountered Jesus Christ, padulong actually siya dito sa Damascus. Ug unsa iya nga tumong dito sa Damascus, ihunting ang mga Kristohanon. He was going to Damascus to hunt and kill Christians because of his passion for his tradition. Mauna ang makit-an nato, but praise the Lord, of course, that before he came to that place in Damascus, nailhan niya si Jesus Christ. Mauna ang makit-an nato nga previous nga kinabuhi ni Apostol Pablo, previous nga gina-pursue niya, gina-value niya ang iyang pedigree, iyang position, iyang passion. Kung sa kanta pa din sa kalibutan, ang kanta ni Daniel Padilla, ingon niya, nasayo na ang lahat. At a very young age, Apostle Paul was successful. Sikat kaayo, maalamon, the best of the best. Gikan pagyud sa isa ka royalty nga bloodline. Pauna si Apostol Pablo at a very young age, and most of the time, mausad ang atong handom para sa atong kaugalingon nga maging successful kita. Nga mailhan kita sa mga tao, maging respetado sa komunidad, maging sikat kita, maging successful, makabuot ni ini nga mga butang, sama sa nakabuot ni Apostol Pablo at a very young age.
And these are good things. There is nothing inherently wrong with desiring to be successful in life, desiring to have these things nga nakabuot ni Apostol Pablo. Apan we need to be careful mga kaigsuunan that because sadly, sometimes these desires kakahimong idols sa atuang kinabuhi. To the point that there are times that we were willing to risk our spiritual growth, we are willing to risk sacrificing even ang atong pagsimba ug pag-alagad sa Ginoo, pagbasa sa iyang pulong, paghimaya sa iya, just so we can achieve these things that the world is offering. We need to be careful mga kaigsuunan of those desires karon nga tuig. May we be careful sa atuang gina-pursue because what we pursue in our year 2026 reflects our yearnings. Why? Whatever we desire the most, mauna ang atong gugdon, mauna ang atong paningkamutan. Sama sa giingon ni E.W. Tozer, ingon niya, what a man wants most, that he is. Our desires shape our destiny. Gani, may we be careful sa ato ang mga pursuit karon nga tuig 2026. I know all of us have our own dreams and goals and ambitions for this year. But may we be careful to align those things sa kabubuton sa Ginoo. Ug dinhi sa Philippians chapter 3, Paul shows us what happens when your greatest yearning become Christ Himself. When his greatest desire becomes Christ Himself, there was this radical change from those past priorities nga abi niya sa una, mauna ang essence sa kinabuhi, mauna ang pinakamaayo sa kinabuhi. Those things were changed panahon nga nailahan niya si Jesus Christ. And He left those things behind. Mauna ang ikaduha nga makit-an nato aside from Paul's past priorities to Paul's present pursuit. Panahon nga nailahan niya si Jesus Christ, panahon nga naluwas siya, daghan sa realizations. There were things, so many things nga abi niya maong pinaka-importante in the past became so insignificant, became so unimportant the moment he realized the beauty of pursuing Christ. The moment he realized the glory of Christ, gani ingon diri sa verse 7 and verse 8, it says here sa atong nga passage mga kaigsunan, but whatever gain I had, katong nga mga ganansya, katong nga mga ginavalue nako sa una, I counted as loss. I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth, surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Para sa iyaha kato nga mga butang are worthless kung wala si Kristo. O kato nga mga butang are worthless in comparison kang Jesus Christ. He discovered mga kaigsunan that his birth to a royal clan doesn't equal new birth to God's family. He realized tinuod he was top of his class, but he was pursuing the wrong course. He realized, mga kaigsunan, he understood that he was passionate, but passionately wrong. Passionate sa mga butang that doesn't last. O panahon nga nasabtan ni Apostol Pablo niya na doon na siya duha nga butang in this present time sa iyang, sa iyang conversion nga iyang gibuhat. And the first thing is this, he resolved to forget the rear past. Rear just means what's behind. Ingon diri, forgetting what lies behind. Paul passionately said sa atong passage that he counted all things sa iyang past as loss, nga angay is-set aside. Ang pulo nga forget din sa atong nga passage doesn't mean nga magka-amnesia si Apostol Pablo o malimtan ni Paul kung unsa siya sa una. Nga dili na jud niya madumduman unsa ba ang mga butang sa nilabay nga katuigan sa iyang kinabuhi. Dili na maungbot ipasabot sa forget dinhi mga kaigsunan. Kay even here madumduman man niya unsa siya in the past. Ang pulong nga forget dinhi sa atong context means to disregard, to set aside, to count as lesser priority.
Buti pasabot ang ginapaningkamutan o ginapanghinambog niya sa una nga mga success sa iyang kinabuhi, gi-consider na niya as lesser priority, gi-set aside niya for a greater pursuit, for a greater thing. Paul counted them as loss. He surrendered all of those things to God on that road sa Damascus when he encountered Jesus Christ. Gi-surrender niya tanan nga mga past niya. It doesn't mean, mga kaigsunan, nga mag-undang tatanan sa ato ang mga trabaho, mag-undang natatanan sa ato mga ginapaningkamutan sa atong kinabuhi, ug sama kang Apostol Pablo, magpastor na lang ta, or mag-missionary. No. Each of us have our own callings and purposes nga gihatag sa Ginoo. Ang pangutana lamang igsoon higala karon nga buntag, this year, will you resolve to follow God's word? To focus on His will and to be faithful in His work? Will you commit karon nga tuig 2026 to value God more than all these things dinhi sa kalibutan? Karon nga tuig, will you plan for God to be the greatest priority in your life? Tinuod tanan kita na ay trabaho, na ay gusto nga success nga makabuot, na ay mga ambition, but will we resolve for God to be our greatest priority? Or will we stick to our same old life, same old passions, same old pursuits, same old routines? Mga kaigsunan, we cannot move forward if we let those things continue to hinder us of our spiritual walk with God. Sama sa ako point out kanina, there are so many things that we thought are priorities and important things in life that becomes unimportant and insignificant the moment that we are saturated in the worship of God and immersed in His beauty. The more that we are exposed to who God is, the more that we are exposed to the beauty of Christ, the more that we will see those things na ginavalue nato sa una as lesser priority, as lesser importance sa atong kinabuhi. Maigsoon higala, let us forget the past, those things, those sins nga ato nga ginavalue sa una in the past. Let us surrender it all to God. Ingon sa Romans 6:1, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid, or may it never be. Ang mga kasakit nga ato ginatago sa atong kasing-kasing in the past year, let us learn to forgive. Ang mga heartbreaks, ang mga butang in the past that is hunting us. Those things nga makahatag ka nato og depression and anxiety. Ingon sa pulong sa Ginoo in 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Those personal goals nga ato ginahandom, Proverbs 16:9, commit it to the Lord. Itugyan nato na tanan sa Ginoo, because the man plans his ways, but at the end of the day, ang kabubuton sa Ginoo mao ang matuman. Sama sa ato nga ginakanta, even every baptism, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ingon ni Oswald Chambers, mga igsuon, ingon niya, leave the past in God's hand and step into the future with Him. Kung unsa man ang mga failures and successes, kung unsa man ang mga butang in the past, even regrets and all, surrender it to God. Surrender it all to God and face the future with Him. And second, gibuhat ni Apostol Pablo sa iyang pursuit, mga kaigsuunan, is not just to forget the past, but secondly, to focus on the right pursuit. Ingon diri sa verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kung ato tanawon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, daghan kay sag mga accomplishments. Daghan kay sag mga gibuhat sa iyang kinabuhi. Daghan kay sag mga butang giagian dinhi sa kalibutan. Apan he lived for only one thing, for only one holy pursuit, one goal and one ambition. Gisusama niya ang iyang kinabuhi sa isa ka lumba nga dunay isa lang nga finish line. Dunay isa lang nga goal, mga igsuon. Sa ato nga panahon karon uso man kaayo ang
uso man kaayo ang ginatawag nato nga mga fun run, mga marathon. Sa una pipila pa lang ang jogging dito sa Capitol, karon halos puno na ang kalsada sa daghan nga mga tao nga jogging, especially karon kay New Year. Daghan kaayo og mga nag-commit nga magdagan og mag-exercise. Ug ang pinakakalipay gayud sa isa ka runner, after all those difficult preparations and competition, makahuman siya as finisher. O bonus na lang kung makahuman siya sa ginatawag nato nga podium finish or maka-place siya dito sa ilang dagan. Apan ay kabalaka mga kaigsunan kung dinhi sa kalibutan dili man nato na ma-experience kana nga maging finisher or makaangkon og podium finish kay sa atong lumba, sa atong Kristohanon nga kinabuhi. We can have the privilege of finishing strong. We can have the privilege of going to the finish line with flying colors. How? By focusing on the goal of our Christian race. Og unsa man nga goal mga igsuon? Nga in fact, giingon din sa atong nga passage as upward call or high calling. Ingon din sa atong nga passage, the upward call or high calling of God in Christ Jesus. Ang pulong nga upward call or high calling means to go to the top, to go higher or an upward direction. Buti pasabot mga kaigsunan, ang pursuit ni Paul are those things nga makatabang kaniya to be more intimate kang Jesus. Those things nga makatabang kaniya to be closer to God, to be nearer to His will, to be closer to Christ's likeness. Mauna ang goal ni Apostol Pablo mga igsoon, mauna ang iyang paningkamutan, mga butang nga makahatag kaniya og closer and closer intimacy sa Ginoo, makadraw kaniya nearer and nearer sa iyang Dios. Sa mga said mga igsoon, everything in this world pulls us downward. Temptation, distraction, pride, worry, but God's call always lifts us upward toward holiness, faithfulness, and intimacy with Christ. There are things in the past or even present nga mga butang nga makaingon ta, these things are distracting me from pursuing what really matters in life. Naistorya mahitungod sa isa ka runner mga igsuon nga sa isa ka sprint. Grabe siya ang pinakauna. By a slight margin siya ang pinakauna. Haapit na siya makadto sa finish line. Grabe ang iyang pagdagan. But natintal siya to look sideways kung asa na ang iya gayod nga mga o asa na ang iya gayod nga mga kakumpetensya. And because of that, by a split second, tungod ni ana nga temptasyon, naka-slow down siya for a bit. And nakit-yan niya little by little ang iya gayod nga competitor naguna sa iyaha sa finish line. Because he was tempted and distracted to slow down and be distracted from pursuing that greatest goal unta, that finish line. And sama ni ana, there are things dinhi sa kalibutan that are distracting us from being or becoming closer to Jesus. Kung naamay inana nga mga butang, mga kaigsunan, itugyan nato na tanan sa Ginoo. Let go and let God be the center of your pursuits. Kani, as I close, the challenge for us as we start this year is that may we pursue mga kaigsunan more of the things nga naay eternal value. Things nga makaglorify sa Ginoo. Things that would bring honor and glory to Him. May we commit to win souls, to disciple believers, to read our Bibles, to be involved in our ministry, to go to church, o uban pa nga mga butang nga makahatag ka nato og closer relationship so ato ang Ginoo. After all, giingon sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Busa this new year, may we have new yearnings. Yearnings that leads to Jesus. I will close with this illustration. Have you ever experienced nga magpalit mo sa isa ka department store or grocery store nga nagkuha mo og pushcart, and ang pushcart nga ginagamit ninyo dili nyo makontrol, usahay kayo na i-diferensya ang iyang aligid gapa sideways gapa kung dili kaayo nga ma push sa gusto nimo nga direction. Have you ever experienced that?
Grabe yung paningkamot nimo bugat pa kayong imong gidala nga mga butang dira sa grocery and gusto nimo nga mag-adto na sa counter pero ang imong pushcard gaadto didto galiko bisag asa. And sometimes mauna ang ato nga kasing-kasing mga kaigsunan, our hearts are like that. We are prone to wander. We are prone to drift. We are prone to be distracted. Because of our sinful nature, we have this very great tendency to be distracted and stray away from our goal. Sama sa pushcart nga na-diferensya sa iyang ligid. Gani, giingon ni Apostol Pablo, press on. I press on. Dili nga I coast or mag-relax ko, but I press on. Maningkamot ko. Maningkamot ko to pursue these things. I need to discipline myself. I need to strive. Because this is a very difficult job to do, mga kaigsunan, pursuing God. Dili nato na makaya by just relaxing and just going to church every Sunday and that's it. No. But to discipline ourselves, to strive, mga kaigsunan, to pursue what God wants sa ato ang kinabuhi. Magaduko kita sa atong mga ulo palihog, mga igsuon. And as we start this year, may we commit ourselves. Lord, karon nga tuig, I want my life to be all about you. I want my priority to be about you. I want my desires and goals and dreams karon nga year 2026. I want to start it right by aligning those things sa imong kabubuton. Do you want that for your life, igsuon? Lord, I want my life this year. I want my family this year. I want my future this year. I want every pursuit that I have this year to be all about you and centered in your will. Kung nakakaroon nga buntag, mauna ang imong desire, can you raise your hand? Suon. Can you raise your hand? Lord, I want my life to be all about you. I want my desires to be all about you. I see those hands. God bless you. God bless you. Let us pray. Father, we thank you for this challenge for us. We thank you for this teaching nga imo gihatag kanamo and help us, O Lord, tinuod that as we start our year 2026, whatever the failures, whatever the things, mistakes of the past, it's all in the past, dili na namo na mabalik, but help us, O Lord, to commit this new future with you, this new year with you, O Lord, that whatever ang amo gayud nga mga pursuit, whatever ang amo gayud nga mga handom sa among kaugalingon, sa among pamilya, may they be centered sa imong nga kabubuton, sa imong nga will sa among kinabuhi. May our family be focused on you. May our desires, our future, our work be focused on you and help us, O Lord. Help these people who have committed their lives and committed by raising their hands to pursue what you want in their lives. And Father, it is my prayer that as we start this year, may we not just start it right, but pursue and press on to end it right. We commit all of these things in Jesus' name. Amen and amen. Akong hayoon ang mga deacons to please come para magbasa sa atong offering bags, I mean. At before that, mag-praise ata. Ginoo, salamat sa imong kaayo, sa among kinabuhi. Salamat sa bagong adlaw, bagong Domingo, bagong tuig, Ginoo, nga imong gihatag. And we praise you, Lord, for your manifold blessings in the past year. And karon ma-enjoy namo once again ang mga panalangin nga imong giandam alang kanamo. Salamat sa imong pulong na imong gihatag, gipahatod kanamo pinagi sa imong alagad, and tabangi kami nga kadto na mga kamatuoran ma-apply namo sa among kinabuhi samtang nagapaabot kami sa pagbalik sa among manluluwas. Salamat po sa pribilehiyo na makabalik sa among kinitaan, gamita kini sa pagpalambo sa imong buluhaton. Gipasalamatan o gidayeg namo ka karon nga buntag. Sa ngalan ni Jesus, amen.
born, the divine Christ child. Play the oboe, bagpipes merrily. He is born, the holy child. Sing we all the Savior mild. Jesus, Lord of all the world, longing as a child among us. Jesus, Lord of all the world, grant to us thy heavenly peace. Pum, the divine Christ child is born. The divine Christ Savior mild. The divine Christ child is born. The divine Christ Savior mild. The divine Christ child is born. The divine Christ child is born. The divine Christ child is born. He is born. Let us all stand, please, as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. And Holy Ghost. Amen. Be seated, please. Kantahon nato ang last nga hymn. Jesus is all the world to me. Let's sing this sa Bisaya. Let's sing this prayerfully as we've heard the message. Sing. Si Jesus Let us all stand, please, as we sing the last stanza. Sing. Si Jesus ang mahanlikod, Ginoo siya. Siya nagmatilod anon
Amahan nga langit noon, nagakalipay ug nagapasalamat kami karon nga buntag sa nahuman nga panimbahon. Salamat o Dios sa mensahe sa mga alawiton nga amon naawit ug napaminawan. Nagapadayag, nagapamatuod sa kung unsa ka kamaayo ug kamatinumanon sa amo ang kinabuhi. Ug hilabi na sa imo nga pulong nga naghatag og hagit kanamo nga pagasugdan niining tuig sa insakto nga pamaagi og dili lang magsugod kung dili humanon gyud namo pursuing what you want and what you will for our lives to be. And it is our prayer, O Lord, nga kana nga mga pagtulunan mabalon namo sa amo gayud nga pagpamauli karon o bisan pa man maging isa ka challenge, maging isa o Dios nga encouragement kanamo to abide in you and to do things that glorifies you. Amo pagampo o Dios nga ikaw ang magapanalangin bisan pa man niining bag-o nga semana nga amo pag-atubangon. May you shower each one's household, each one's family with your love, your care, and with your manifold blessings, O Lord, sa material man nga mga butang, sa financial man nga aspeto, sa physical man, sa maayong panglawas sa matag adlaw, ug hilabi na sa spiritual, O Dios. Padayon nga kalipay, ug kalinaw nga gagikan diha kanimo bisan pa man sa kasamok niini nga kalibutan, O Dios. Ug amo pagampo nga ikaw magahatag sa imong nga protection and preservation sa matag usa sa amo gayud nga pagbalik sa among pag-eskwela, trabaho, mga kalihukan ug matag adlaw nga pagpanikay-sikay, O Dios. Amo pagampo nga wala nay lain nga pinakamasentro ug mahimaya kung dili ikaw lamang. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with each and every one of us in Jesus' name. Amen. 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 Happy New Year again. Let us shake hands sa atong kasitmates ug atong mga ka-members sa church. Happy New Year and God bless us all.